Ako si Aling Luningning, 44 taong gulang, isang ina na matagal nang nag-iisa sa pagpapalaki sa anak ko. Siya si Kyle, 22 na taong gulang na ngayon, ang aking tanging anak. Palagi kaming magkasama, kami lang dalawa sa hirap at ginhawa ng buhay dito sa maliit naming bayan ng San Pablo sa Laguna. Isang gabi, nang ako'y nag-aayos na ng mga gamit sa kwarto, napansin kong tila pagod na pagod si Kyle. Humarap siya sa akin, may pagod na tingin sa mga mata, at sinabi niyang hindi na niya kaya, masyado raw siyang napagod sa trabaho at pag-aaral. Ma, pahinga ka muna dito sa kama ko, sabi ko, habang pinunasan ang pawis sa noo niya gamit ang likod ng kamay ko. Ang lamig-lamig kasi dito sa bahay, baka makatulong yung kumot na ito. Dinampian ko siya ng makapal na kumot na galing pa sa lola namin noon, yung tipong mabigat pero nakaka-comfort. Sa simula, parang normal lang, ina lang na tumutulong sa anak na mahimbing ang tulog. Pero nang humiga siya sa tabi ko, naramdaman ko na parang lumalapit siya ng husto, parang ayaw na niyang lumayo. Mga anak talaga, kapag pagod, kahit malapit sa ina gusto nila, bulong ko sa sarili, habang tinitingnan ang mukha niya na unti-unting nagpapahinga. Pero nang yakapin niya ako ng mahigpit, parang bumalik ang alaala ng pagkabata niya, nung lagi ko siyang yayakap para kumalma kapag natatakot o nalulungkot. Napangiti ako kahit medyo nagulat din ako. Sige nga, Kyle, kwentuhan mo ako ng mga pinagdaanan mo, sabi ko habang pinipisil ang kanyang kamay. Tahimik ang kwarto, tanging hininga namin ang maririnig. Unti-unting bumagal ang paghinga ni Kyle, tila nakakatulog na siya. Sa katahimikan na iyon, naramdaman ko ang init ng katawan niya na dahan-dahang lumalapit pa lalo sa akin. Hindi ko maintindihan, pero may kakaibang tensyon na pumapalibot sa amin. Parang may alon ng init na dumadaloy sa pagitan namin na hindi ko matanggihan. Napatingin ako sa kanya, at nakita kong nakatitig siya sa akin, may halong kaba at lambing ang mga mata. Mae ang bulong niya, halos hindi ko marinig. Napahawak ako sa kanyang balikat nang maramdaman kong dahan-dahan niyang tinanggal ang isang hibla ng buhok ko mula sa mukha ko. Simpleng galaw lang iyon, pero parang may kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Anak, okay lang tayo, bulong ko, pilit na nagpapakapositibo kahit ang puso ko ay tila tumatakbo ng mabilis. Nang gabing iyon, naramdaman namin ang kakaibang koneksyon, hindi lang basta ina at anak na magkasama sa gabi, kundi parang may mga damdaming hindi namin mapaliwanag na naglalaban sa loob namin. Tila ba may isang lihim na gusto nang lumutang mula sa ilalim ng tubig, ngunit pareho kaming natatakot na sumisid. Biglang may kumatok sa pintuan na para bang pinutol ang mahika ng sandali. Aling Luningning, kamusta po? Ang tinig ni Mang Rico, ang kapitbahay namin na laging handang tumulong sa mga gamit sa bahay, lalo na kapag umuulan at malamig. Bumangon akong mabilis, medyo kinakabahan pa rin sa nangyari. Mang Rico, salamat sa pagbisita. Malamig nga dito, lalo na kapag gabi, sagot ko, sabay ngiti. Napansin ko si Kyle na nakatayo sa sulok, tahimik at tila may iniisip na malalim. Pero pilit kong pinilit na itago ang kaba. Habang si Mang Rico ay nag-aayos ng maliit na heater sa sala, palihim kong tiningnan si Kyle. Ang mga mata niya ay kakaiba, parang may ipinaglalaban na hindi ko maintindihan. Napaisip ako kung may mga bagay na lumalampas sa pagkainang alam ko, mga damdaming hindi pa namin kayang harapin. Nang lumabas si Mang Rico, nag-iwan siya ng paalala, kapag may kailangan po kayo, tawag lang po kayo ha. Lagi po akong nandito. Ako'y tumango, pero sa likod ng ngiti ko ay may pag-aalala. Napatingin ako kay Kyle na muling bumalik sa kanyang kwarto, nakasandal ang likod sa pinto, tahimik ngunit may bigat na bumabalot sa kanyang katauhan. Anak, okay ka lang ba? Tanong ko ng banayad na parang ayaw ko siyang guluhin. Okay lang po, medyo nagulat lang ako sa pagdating ni Mang Rico, sagot niya, halos hindi niya matago ang pag-aalangan sa tinig. Habang siya'y naglalakad palayo, naramdaman ko ang bigat ng gabi, ang mga tanong na hindi nasagot, ang mga damdaming naglalaban sa loob ng aming maliit na mundo. At sa likod ng aking isipan, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik, ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan namin? Hindi ko pa alam kung saan ito hahantong, pero isang bagay ang sigurado, ang gabi na iyon ay simula pa lamang ng isang kwento na hinding-hindi ko malilimutan. Kinabukasan, gising na gising ako nang sumilip ang araw sa bintana ng kwarto ko. Nakapajama akong simple lang, puting t-shirt na bahagyang bumabalot sa balikat at maong shorts, habang nakatapak sa mga tsinelas na may floral print na regalo ni Lola noong Pasko.
Ang buhok ko ay medyo magulo pa, pero may kakaibang init sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Narinig ko sa kusina si Kyle, nagluluto ng almusal. Ang amoy ng sinangag at pritong itlog ay sumalubong sa akin, parang yakap ng tahanan na dati kong kinagisnan. Lumabas ako ng kwarto, suot ang simpleng kamiseta at palda, habang may suot na kwelyo ng kwintas na gawa sa perlas, regalo ng aking ina noong araw ng aking kasal, isang alaala ng dati kong buhay bago ako naging isang ina na nag-iisa. Ma, gising ka na pala, bati ni Kyle, nakangiti ngunit may tinatagong lungkot sa mga mata. Nakasuot siya ng puting polo at maong na pantalon, medyo kulubot pa rin ang buhok niya, na parang bagong gising na rin. Anak, napag-isipan ko lang yung mga nangyari kagabi, sagot ko, pilit pinapantay ang boses ko para hindi niya madama ang aking pag-aalala. Almusal muna tayo. Gusto mo ba ng kape mo na may gatas, o black coffee para gising ka talaga? Black coffee na lang po, makailangan ko yan para magising, sagot niya habang nakatingin sa mga itlog na niluto niya ng maayos. Napansin ko ang mga singit ng kanyang mga braso na bahagyang nakalantad, at ang mga galaw niya ay parang maihalong pag-aalala at kaba. Habang kumakain kami, napansin kong kakaiba ang kilos ni Kyle. Minsan siyang tumitingin sa labas ng bintana, tila may iniisip na malalim. Ma, napapaisip ako, sabi niya bigla, baka kailangan nating pag-usapan yung mga nangyari kagabi. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin o kung ano ang nararamdaman ko. Napangiti ako, pero may lungkot sa mata. Anak, alam kong mahirap ito para sa atin. Pero mahalaga na magkaharap tayo ng tapat. Kahit na mahirap, kahit na nakakatakot, kailangan nating mag-usap para maintindihan natin ang isa't isa. Habang nag-uusap kami, biglang may kumatok sa pintuan. Ako ang lumapit, at nang buksan ko, nandun si Aling Nena, kapitbahay namin na may dalang mga puto at kape. Nakasuot siya ng makulay na barot saya at sinelas na gawa sa rubber, ang kanyang mga hikaw ay kumikislap sa araw. Magandang umaga, Luningning. Narinig ko kagabi na malamig sa inyo, kaya nagtimpla ako ng ekstra kape at nagluto ng mga puto para makatulong, sabi niya, habang pinagmamasdan si Kyle na medyo nakakahiya ang ngiti. Salamat, Nena. Ang bait mo talaga, tugon ko, tinanggap ang dala niyang pagkain. Kyle, ito ang ating rescue team, biro ko, pilit nilalabanan ang kaba sa dibdib. Napangiti si Kyle at tumawa ng bahagya, pero alam kong may mga tanong pa rin siyang gustong sagutin. Ang araw na iyon ay puno ng mga salu-salo na maihalong tawanan at mga tanong na hindi pa namin kayang sagutin. Ngunit sa bawat sandali, naramdaman ko ang init ng pamilya, ng bayan, at kahit na may mga lihim na bumabalot sa amin, hindi kami nag-iisa. At habang unti-unting lumalalim ang araw, naramdaman ko na may mga bagay na hindi pa tapos. May mga tanong na naghihintay pa ng sagot, mga lihim na maaaring baguhin ang lahat. Ngunit para sa ngayon, pinili naming yakapin ang bawat isa, kahit na ang mga gabing puno ng katahimikan at mga tanong. Sino nga ba ang totoong may hawak ng susi sa mga lihim na ito? At hanggang kailan naming mahaharap ang mga pagbabagong ito? Abangan ang susunod na kabanata ng aming kwento. Habang lumalalim ang gabi sa bayan namin ng San Pablo, nakaupo ako sa veranda ng aming bahay, suot ang aking puting blusa na bahagyang mahaba ang manggas at palda na may simpleng floral print. Isang damit na komportable pero may halong ganda at alindog na nagmumula sa natural kong pagkababae. Sa paa ko ay mga tsinelas na gawa sa ratan, medyo luma na pero paborito ko pa rin. Si Kyle naman, nakatambay sa tabi ko, naka-gray na t-shirt at shorts na medyo kulubot, mukha niyang pagod pero pilit na pinipilit magpakatatag. Hawak niya ang isang tasa ng malamig na kape, habang nakatingin sa mga bituin sa langit, parang naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Ma, naalala mo ba nung bata pa ako, lagi kitang sinasaktan ng mga tanong ko, tanong niya, may ngiting mapang inaasahan. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang kanyang mukha na puno ng pag-aalala at pag-asa. Naman, anak. Mabait kang bata noon, kahit minsan pasaway ka rin, biro ko, na para bang pinapawi ang bigat ng gabing iyon. Parang ganito rin yung pakiramdam ko ngayon. Gusto kong maintindihan kung ano ang nangyayari sa atin, pero natatakot akong baka masaktan tayo, sabi niya, habang unti-unting nilalapit ang kanyang kamay sa akin. Hindi ko maiwasang maramdaman ang init ng kanyang pagdampi. Ang kanyang mga daliri ay malamig ngunit may halong lambing. Kyle, anak, kahit ano pa man ang mangyari, tandaan mo, mahal kita bilang ina.
At lagi akong nandito para sa'yo, sagot ko, pilit pinipigil ang pag-iyak. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, may narinig akong kaluskos mula sa loob ng bahay. Biglang tumigil ang usapan namin at tumingin kami pareho sa direksyon ng tunog. Sino kaya yun? Tanong ko, maihalong ka ba? Dahan-dahan, tumayo si Kyle at nilingon ako, sandali lang, ako na ang titingin. Habang naglalakad siya papasok, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana. Pinilit kong itago ang kaba, kaya nagkunwari akong inaayos ang mga bulaklak sa tapat ng aming pintuan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Kyle na may dalang maliit na kahon. Ito yung nakita ko sa labas. Parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano, sabi niya, habang hinihimas ang ulo ng kahon na may mga lumang litrato at sulat. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Sa loob, may mga lumang larawan namin ni Lola noong bata pa ako, at isang liham na medyo kupas na ang tinta. Habang binabasa ko ang sulat, parang bumalik ang lahat ng alaala, mga kwento ng pagmamahal, lihim, at mga pangarap na hindi natupad. Ano kaya ibig sabihin ito? Tanong ni Kyle, habang tinitingnan ang mga litrato ng mabuti. Umiti ako ng bahagya, kahit na maihalong lungkot sa puso. Anak, may mga bagay talaga na kailangang tuklasin, kahit mahirap. Pero sa huli, ikaw ang may hawak ng kwento mo. Napailing si Kyle, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang determinasyon na unawain ang mga pinagmulan niya, pati na rin ang mga lihim ng aming pamilya. Sa likod ng mga lumang larawan at sulat, may mga tanong na naghihintay ng sagot, mga kwentong nagtatago sa dilim ng nakaraan, na maaaring magbago ng lahat sa aming kasalukuyan. At habang kami magkasamang nagmumuni-muni sa veranda, naramdaman ko na ang gabing iyon ay simula ng isang bagong yugto, isang paglalakbay ng pagtuklas, pagharap sa mga lihim, at pagharap sa mga damdaming matagal nang nakatago. Ano kaya ang laman ng mga liham na iyon? At paano ito magbabago sa amin? Abangan ang susunod na kabanata ng aming kwento. Maya-maya pa, habang nagluluto ako sa maliit naming kusina, suot ang simpleng polka dot na dress na medyo mahaba hanggang tuhod, may sintas sa baywang na nagbibigay hugis sa katawan ko. At ang mga hikaw kong perlas ay kumikislap sa liwanag ng araw na pumapasok sa bintana, naramdaman kong may kakaibang lamig sa paligid. Hindi ko mapigilang humarap sa salamin na nakabitin sa dingding, at doon ko nakita ang sarili kong refleksyon, isang babae na puno ng tanong, takot at pag-asa. Si Kyle naman ay pumunta sa sala, naka-shirt at maong shorts, hawak ang isang lumang litrato na tila ba nagpapaisip sa kanya ng malalim. Paano mo ba hinarap ang mga bagay na hindi mo maintindihan noon? Tanong niya, habang tinitingnan ako ng seryoso. Napangiti ako ng bahagya habang inaayos ang aking kwintas. Anak, minsan, kailangan nating harapin ang mga bagay na nakakatakot para matuklasan ang katotohanan. Hindi laging madali, pero kapag ginawa mo, mas malakas ka, sagot ko, pilit na nagpapalakas ng loob sa sarili. Habang nag-uusap kami, biglang tumunog ang cellphone ko. Si Mang Rico pala, nagtatanong kung kailan namin siya kailangan para ayusin ang heater namin dahil malamig pa rin daw sa gabi. Sabi ko nga sa kanya, Mang Rico, baka kailangan na namin ang dagdag na kumot, hindi lang heater, biro ko, na para bang nilalabanan ang bigat ng mga nangyari. Napatawa si Kyle at habang tumatawa, napansin ko ang kanyang mga mata na kumikislap sa kakaibang liwanag, ang liwanag ng pag-asa at pagtanggap. Pagkatapos ng aming maikling usapan, nagpa siya kaming lumabas ng bahay, nagtungo sa maliit na parke malapit sa aming barangay. Suot ko ang puting blouse at maong na palda, habang si Kyle ay nakapolo at maong na pantalon. Ang hangin ay malamig, ngunit may halong bango ng mga bulaklak na namumulaklak sa paligid. Habang naglalakad kami, napansin ko ang mga batang naglalaro, mga matatandang nag-uusap, at ang mga tindera ng kakanin na nag-aalok ng kanilang mga paninda. Ang buhay sa San Pablo ay simple, puno ng kulay at kwento. Sa tingin mo ba, kaya nating baguhin ang nakaraan? O kailangan nating tanggapin na bahagi siya ng kung sino tayo ngayon? Tanong ni Kyle, habang tinitingnan ang mga ulap na dahan-dahang lumilipad sa kalangitan. Hindi natin mababago ang nakaraan, anak, sabi ko, mahina ngunit matatag. Pero kaya nating piliin kung paano tayo magpapatuloy. Ang mahalaga ay ang desisyon natin ngayon at ang tapang na harapin ang bukas. Habang kami naglalakad, naramdaman ko na unti-unting natatanggal ang bigat mula sa aking dibdib. Ngunit sa kabila ng mga salita, may isang lihim pa rin na nakatago, isang kwento na hindi pa namin nalalantad, na maaaring magbago ng lahat.
At sa likod ng mga ngiti at pag-asa, naroroon pa rin ang mga tanong na naghihintay ng sagot. Ano ba talaga ang mga lihim na iniingatan ng aming pamilya? At handa ba kaming harapin ang mga ito? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng aming kwento. Pasado 6:00 ng gabi nang muling bumalik si Kyle sa kwarto ko, dala ang isang lumang kahon na natagpuan niya sa ilalim ng aparador namin. Suot niya ang kanyang paboritong itim na polo na bahagyang nakalutong na sa paglalaba, at maong na pantalon na medyo sikip sa hita, parang nakikita ko ang bawat galaw niya na may kasamang alindog na hindi ko mapigilan na mapansin. Ang kanyang buhok ay medyo nagulo, na para bang bagong gising o galing sa matinding pag-iisip. Ma, tingnan mo ito, sabi niya, habang inilalapag ang kahon sa aking kama. Binuksan ko ito at nakita ang mga lumang litrato, sulat, at isang maliit na pendant na yari sa ginto. May ukit na kakaiba ang disenyo, mukhang isang simbolo na hindi ko maintindihan agad. Pinisil ko ang pendant sa pagitan ng mga daliri ko, ramdam ang lamig ng metal, at ang mga guhit sa ukit ay tila may kwento na gustong ibahagi. Anak, saan mo nakuha ito? Tanong ko, habang tinitingnan ang kanyang mukha na maihalo ng pagkabigla at pagkamausisa. Ito daw ay galing kay Lola, na hindi niya naipakita sa akin noon. Parang may tinatago siya, ma, sagot ni Kyle, hawak ang mga sulat na medyo kupas na. Pero hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Habang binabasa namin ang mga sulat, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng mga salita, mga lihim ng aming pamilya na matagal nang nakatago sa dilim. May mga pangalan na hindi ko kilala, mga pangyayari na hindi ko naaalala, at mga pangarap na tila naputol bago pa man magsimula. Anak, baka panahon na para alamin natin ang buong kwento, sabi ko, habang pinipilit ipakita ang tapang na kailangan namin. Hindi tayo pwedeng takasan ang nakaraan, lalo na kung ito ang susi para maintindihan natin ang ating sarili. Tumango si Kyle, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang apoy ng determinasyon. Magusto kong malaman kung sino talaga ako, at kung ano ang mga lihim na ito. Sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa kama, magkatabi, pinagmamasdan ko ang kanyang mga mata, puno ng tanong, takot at pag-asa. Ang init ng kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang lakas sa akin. Ngunit may isang bagay na hindi ko maalis sa isip, ang pendante na iyon, may misteryong bumabalot dito na tila naghihintay na mabuksan. At habang ang gabi ay nagtatapos, ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Ano kaya ang mga lihim na taglay ng pendant? At paano namin haharapin ang mga pagbabagong ito? Ang kasagutan, abangan sa susunod na kabanata ng aming buhay. Habang sumisilip ang umaga sa aming munting tahanan sa bayan ng San Pablo, suot ko ang aking paboritong barutsaya na kulay asul na may maliliit na puting bulaklak, kasama ang simpleng kwintas na gawa sa perlas. Isang alaala mula sa aking ina na nagbibigay lakas sa akin sa bawat araw. Ang aking mga paa ay nakasuot ng tsinelas na gawa sa rattan, komportable at matibay, tulad ng aking paninindigan bilang isang ina. Si Kyle naman ay nakatayo sa tabi ng bintana, suot ang puting polo at maong na pantalon, hawak ang pendant na nakita namin kagabi. Tila ba pinag-iisipan niya ang mga lihim na nakapaloob dito, habang ang kanyang mga mata ay naglalaro sa liwanag ng araw na pumapasok sa silid. Mama, malumanay niyang tawag sa akin, mukhang may mga bagay sa pendant na ito na hindi basta-basta. Napansin ko ang isang maliit na inskripsyon sa likod na parang lumang baybayin. Dahan-dahan kong nilapitan siya, at tiningnan ang pendant mula sa malapit. Totoo nga, may mga ukit na hindi pamilyar sa akin, tila isang sinaunang wika o simbolo. Napangiti ako sa pagkamangha, anak, maaaring ito ay isang piraso ng kasaysayan ng ating pamilya na kailangang tuklasin. Nagpasya kaming dalhin ang pendant kay Mang Tonyo, ang aming kapitbahay na kilala bilang tagapag-ayos ng mga lumang gamit at may kaalaman sa mga sinaunang bagay. Suot niya ang kanyang lumang barong Tagalog at pantalon na gawa sa tela ng pinya, habang nakangiti siya nang makita kami. Pagkapasok namin sa kanyang munting tindahan, agad niyang ininspeksyon ang pendant gamit ang lumang lente. Ah, ito'y isang simbolo ng mga sinaunang Pilipino, maaaring konektado sa mga alamat ng aming lugar, paliwanag niya habang nag-iingat na hinahawakan ang pendant. Habang nakikinig kami, napansin ko ang mga linya sa mukha ni Kyle na nagbabago, mula sa pag-aalinlangan hanggang sa pagtanggap na mayroong mas malalim na kwento sa likod ng pendant. Ma, ano kaya ang ibig sabihin nito para sa atin? Tanong niya, habang hinahawakan ang kamay ko. Anak, maaaring ito ang susi para maunawaan natin ang mga lihim ng pamilya natin,
at kung paano tayo nagmula, sagot ko, na maihalong pag-asa at kaba. Bago kami umalis, binalaan kami ni Mang Tonyo na may mga kwento tungkol sa pendant na maaaring magdala ng pagbabago sa buhay ng sinumang maihawak nito. Mag-ingat kayo, Luningning Kyle. Hindi lahat ng lihim ay ligtas na tuklasin, wika niya, habang nagbibigay ng mahigpit na tingin. Habang naglalakad kami pa uwi, ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Ang pendant ay hindi lamang isang alahas, ito ay isang pinto patungo sa mga lihim na matagal nang nakabaon sa aming nakaraan. Ano kaya ang mga paglalakbay na naghihintay sa amin? At handa ba kami sa mga pagbabagong dala nito? Ang susunod na kabanata ay magbubukas ng pinto sa mas malalim na mundo ng aming pamilya. Huwag palampasin. Sa dapit hapon ng araw sa aming bayan ng San Pablo, nagpasya kaming maglakad ni Kyle papunta sa lumang bahay ni Lola, na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga punong mangga at gumagapang na mga paso ng mga halamang gamot. Suot ko ang aking mahabang puting saya na bahagyang tumatago sa hangin, at isang blouse na may borda sa manggas, simple pero nagpapakita ng aking pagiging Pilipina sa bawat galaw. Sa paa ko ay tsinelas na mailikha mula sa kawayan na may tunog na malambing sa bawat hakbang. Si Kyle naman ay nakamaong jacket na bahagyang nilulubog ang mga kamay niya sa mga bulsa, na parang may iniisip na seryoso habang kami ay naglalakad sa makipot na daan na tinatahak namin mula sa kalsada hanggang sa lumang bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pendant na nakabitin sa kanyang liig, na tila ba nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Pagdating namin sa bahay ni Lola, napansin ko ang mga lumang larawan na nakasabit sa dingding, mga antigong gamit na yari sa kahoy, at ang mga lumang libro na tila nagkukubli ng mga kwento ng aming pamilya. Sa gitna ng sala ay may isang lamesa na puno ng mga lumang sulat at dokumento. Habang nag-ikot kami, napansin ko na tila ba may isang lihim na nakatago sa bawat sulok ng bahay. Si Kyle ay abala sa pagtingin sa mga gamit, at bigla niyang nahuli ang isang maliit na kahon na may ukit ng parehas na simbolo sa pendant. Ma, tingnan mo ito, sabi niya, habang binubuksan ang kahon. Sa loob, may mga lumang sulat na may mga salita sa wikang Tagalog noong sinaunang panahon, at isang luma, ngunit makintab na kwintas na tila kaakibat ng pendant. Habang binabasa namin ang mga sulat, naramdaman namin ang bigat ng mga pangako, mga lihim, at mga kwento ng pag-ibig na nagdaan sa aming angkan. Ang mga sulat ay nagpapakita ng isang kasaysayan na puno ng pagtitiis, sakripisyo, at pag-asa. Alam mo, Ma, sabi ni Kyle, hawak ang isang sulat, parang ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang ating pamilya ay mas malalim ang ugat kaysa sa akala natin. Napangiti ako at niyayakap ko siya ng mahigpit. Anak, sa bawat lihim na matutuklasan natin, mas malalapit tayo sa isa't isa at sa ating pinagmulan. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, naramdaman namin ang isang anino na dahan-dahang pumapalibot sa amin, isang misteryo na naghihintay na mabunyag, na maaaring magbago sa lahat ng aming inaasahan. Ano kaya ang sikreto ng pendant at ng mga sulat na ito? At paano ito haharapin ng aming pamilya? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng aming kwento. Huwag palampasin. Sa isang maulan at mahamog na umaga sa San Pablo, nakaupo ako sa gilid ng bintana ng aming lumang bahay, suot ang malambot na itim na blusa at maong na palda na bahagyang sumasabay sa ihip ng hangin. Ang mga hikaw kong perlas ay kumikislap sa liwanag ng mahinang araw, habang ang aking mga paa ay nakatusok sa tsinelas na gawa sa abaka, simple at matibay tulad ng aking paninindigan. Si Kyle naman ay tila abala sa pag-aayos ng mga dokumento at lumang sulat na nakuha namin mula sa bahay ni Lola. Nakaputing t-shirt siya at maong na pantalon, medyo kulubot ang mga damit sa haba ng araw na ginugol niya sa pag-imbestiga sa mga lihim ng aming pamilya. Ma, tawag niya habang hawak ang isang sulat na medyo kupas na, may nakita akong kakaiba sa sulat na ito. Parang may mga bahagi na binura o tinakpan. Dahan-dahan kong nilapitan siya at tiningnan ang sulat. Totoo nga, may mga patlang na tila sinubukang itago ang ilang salita o pangungusap. Anak, parang may gustong itago ang mga sumulat nito, wika ko, habang pinipilit unawain ang mga nakasulat. Nagpasya kaming dalhin ang mga dokumento kay Mang Tonyo, ang aming kapitbahay na eksperto sa mga lumang kasulatan. Sa pagdating namin, masusing ininspeksyon niya ang mga sulat gamit ang malinaw na lente at sinubukang bumuo ng mga nawawalang bahagi. May mga palatandaan ito ng pagtatangkang itago ang ilang mahahalagang impormasyon, paliwanag ni Mang Tonyo.
Marahil may mga taong ayaw na ang mga lihim na ito ay malantad. Habang kami ay nag-uusap, napansin ko ang pagkabahala sa mukha ni Kyle. Ma, ano kaya ang mga itinatagong ito? At bakit tila may takot sa likod ng mga salita? Huwag kang matakot, anak, sabi ko, hinahaplos ang kanyang kamay. Ano man ang mga lihim na ito, haharapin natin ng magkasama. Ngunit sa kabila ng aming tapang, naramdaman namin na ang bawat hakbang na aming tinatahak ay papalapit sa isang lihim na mas malaki at mas madilim kaysa sa aming inakala. Sa labas ng bahay, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila ba sinasalo ang aming mga pangamba at pag-asa. Ano kaya ang mga sikreto na pinipilit itago ng nakaraan? At handa ba kami sa mga pagbabagong dala nito? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng aming kwento. Huwag palampasin. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng buong bayan ng San Pablo, hindi ko maiwasang magising sa kakaibang ingay mula sa labas ng bahay. Suot ko ang mahabang itim na damit na may bahagyang palamuti sa liig at pulso, na nagbibigay ng eleganteng anyo kahit na simple lang ang estilo. Ang mga hikaw kong perlas ay kumikislap sa dilim ng kwarto, tila mga bituin na nagbabantay sa akin. Habang lumalakad ako palabas ng kwarto, napansin kong si Kyle ay nakatayo na sa pintuan, suot ang puting t-shirt at maong na shorts, mukha niyang seryoso at puno ng pag-aalala. Ma, may narinig akong mga yabag mula sa labas, sabi niya, habang hawak ang isang flashlight. Dahan-dahan kaming naglakad palabas ng bahay. Ang malamig na hangin ay dumaan sa amin na parabang nagbabadya ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa likod ng bahay, nakita namin ang isang anino na mabilis na naglaho sa dilim. Anong nangyari, anak? Tanong ko, habang pilit kinokontrol ang kaba ko. Hindi ko alam, ma, pero parang may gustong ipahiwatig sa atin ang mga nangyayari, sagot niya, habang tinitingnan ang paligid. Kinabukasan, nagpasya kaming bumalik sa bahay ni Lola upang muling suriin ang mga dokumento. Ngunit nang dumating kami, napansin naming may mga bagay na hindi tulad ng dati, may mga sulat na nawawala at ang pendant na hawak ni Kyle ay tila may bahid ng gasgas na bago. Ma, may mga taong sinusubukan nating pigilan, sabi ni Kyle, habang pinagmamasdan ang mga pagbabago. Napangiti ako ng bahagya, ngunit may halong pangamba. Anak, ang mga lihim ay parang apoy, kung itatago mo, lalo lang itong lalakas. Kailangan nating maging matatag. Habang kami naglalakad pa uwi, naramdaman kong may mga matang sumusubaybay sa amin mula sa dilim. Ang aming kwento ay hindi pa tapos, may mga puwersang mas malakas kaysa sa amin na nagbabantay sa mga lihim ng nakaraan. Ano kaya ang susunod na hakbang namin? At hanggang kailan naming haharapin ang mga anino ng nakaraan? Abangan ang huling kabanata ng aming kwento. Sa huling gabi ng aming paglalakbay sa mga lihim ng aming pamilya, nakaupo kami sa sala ng aming bahay sa San Pablo, nakasuot ako ng eleganteng pulang saya at blouse na bahagyang humahaplos sa aking balikat. Habang si Kyle ay nakaitim na t-shirt at maong na pantalon, magkasabay kaming nakatingin sa pendant na matagal nang naging sentro ng aming mga tanong. Ang pendant ay nakasilip sa liwanag ng kandila, na tila ba may buhay at nagsasalita sa amin sa bawat pag-ikot nito sa aming mga kamay. Mama, malumanay ang tinig ni Kyle, handa na akong malaman ang buong katotohanan, kahit na ano pa man ang mangyari. Napangiti ako, habang pinipisil ko ang kanyang kamay. Anak, sa bawat lihim na matutuklasan natin, ang mahalaga ay magkasama tayo. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Biglang kumatok ng malakas ang pintuan. Napatingin kami ni Kyle, ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Bumangon ako at dahan-dahan binuksan ang pinto. Nasa labas si Mang Rico, may daladalang lihim na sobre. Pasensya na sa abala, luningning, Kyle, sabi niya, habang iniabot ang sobre. Nakita ko ito sa bahay ni Lola, at iniisip kong dapat ninyong malaman. Binuksan namin ang sobre, at sa loob ay isang liham na naglalaman ng mga huling salita ni Lola, mga pangungusap na puno ng pag-ibig, pagsisisi, at isang babala tungkol sa pendant. Anak, ito ang sagot na matagal na nating hinahanap, sabi ko, habang nilalabayan ang mga salita. Ngunit ang tunay na laban ay hindi dito nagtatapos. Ito'y simula pa lamang. Habang hawak namin ang pendant at liham, naramdaman namin ang bigat ng aming pamilya, mga lihim, mga kwento, at mga pangarap na kailangang harapin ng magkasama. At sa likod ng aming mga puso, may isang tanong na patuloy na bumabalik, ano ba talaga ang kapalaran na naghihintay sa amin?
At hanggang kailan namin haharapin ang mga lihim na nagbago sa aming buhay? Ang aming kwento ay nagtatapos sa isang bukas na pintuan, isang misteryong magpapatuloy sa susunod na yugto ng aming buhay. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli, mga kaibigan.